Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel, Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na ito ay collective love reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman po magka-avail ng ating private readings at ng ating Evil Eye Amulet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Nandiyan na rin po yung ating email. I-check nyo na lamang po. Okay, tingnan natin kung ano ba yung nafe-feel nitong person mo. Ano ba yung mga bagay na gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya naman nasabi sa'yo or hindi niya naman masabi sa'yo. Tingnan natin ano ba talaga yung nasa puso niya. Ano ba yung dinaramdam nitong person mo. If ever mayroon man. Okay, tingnan natin. Kuha tayo dito. Ayan. Childhood trauma. Ayan po, may childhood trauma itong person mo. Kung hindi man ito yung person mo, this could be you. Okay, pwede pong magkabaliktad yung energies na napipick up natin. Pwede rin yung mga cross watchers yung makarelate po dito. I can't do this right now. So you feel ba na lumalayo sa'yo yung person mo? You feel na kakilala mo naman siya dati. Alam mo yung timpla niya. Pero bakit ngayon parang naiiba na? Kasi po meron siyang mga kailangang i-heal dito sa past niya. You are so different from everyone around me. Okay? So alam mo yon, parang kahit nakatalikod ka, kahit para-parehas kayo ng suot ng mga tao kunwari sa paligid mo, yung taong to kilala ka pa rin niya by energy. So hindi lang po physical, hindi lang basta spiritual din yung connection ninyo ng taong ito. How could you ever forgive the mess I've made? Okay, so naiisip niya, paano mo ba siya mapapatawad? Ang laki-laki ng kasalanan niya sa'yo. Alam niyo yan. Na-feel niyo yan. Hanggang ngayon nga, yung iba sa inyo, nasasaktan pa kayo sa ginawa nitong taong ito. Hindi natin pwedeng hindi siya, sige sabihin natin, hindi naman pwede na hindi natin i-validate yung nararamdaman mo at hindi rin naman pwede na hindi mo din naman i-validate yung nararamdaman niya. Yun lang siguro, nagkukulang talaga kayo sa pag-uusap nitong person mo. Sa halip kasi na pwedeng sa'yo siya pumunta, pag meron siyang gustong sabihin sa mga kaibigan or sa mga taong nag-i-impluwensya sa kanya, or kung sino man yung mga taong to, dun siya lumalapit, dun siya nagkikwento, dun niya nilalabas yung nararamdaman niya. Kaya ang siste, nagiging toxic yung relationship ninyo. Ayan, the passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. So maybe this is the first time na na-feel niya yung ganitong relationship, yung ganito ka-seryoso, ganito ka-intense. Yung tipong kahit nagkakamali siya, hindi mo siya sinisisi. Siguro dumating ka sa point na ganun, na tinatanggap mo pa rin talaga siya at paulit-ulit mo siyang tinatanggap. Siguro nandun din na lumaki yung ulo ng taong to kasi nga sa'yo niya lang naranasan yun diba? Na-feel niya na mahal mo talaga siya at medyo na-overwhelm nga talaga siya towards dun sa nararamdaman niya. Towards sa'yo or dun towards sa pinapakita mo sa kanya. Wala ka namang mali doon kasi nagmahal ka lang talaga at minahal mo lang din talaga yung taong ito. Kaya lang siguro yun, hindi niya kayang i-process. Oo, kaya siguro pag ganyan yung nararamdaman ninyo, medyo mag-back off kayo, medyo umatras kayo. Okay, at mas mahalin mo yung sarili mo. Kasi may mga tao talaga sa life natin na kahit binigay na natin lahat, hindi nila na-appreciate yung intense nung binigay natin. Hindi nila pinapahalagahan, diba? Hindi nila na-appreciate yun. Kaya medyo maghinay-hinay ka dito. Ayan, kasi na-overwhelm talaga yung taong to. Siguro hayaan mo din na meron siyang gawin para sa relasyon ninyo. Yan. Kailangan kasi balance yan. Huwag kang masyadong sobra. Huwag din naman kulang. Yung tamang timpla lang talaga. Ayan, tingnan natin. 'Di ba sabi ko sa iyo kanina dito, parang nasabi mo, kunwari lang kung yung iba sa inyo na dati alam mo yung timpla niya, ngayon parang hindi na kasi parang sumobra ka na. Sabihin natin parang sumobra sa tamis ganun. So naumay itong person na ito, na overwhelmed siya sa sobrang tamis ng binibigay mo sa kanya. Kaya relax lang kayo kapag kayo ay nagmamahal. Okay, balance lang dapat. Kung meron kang binigay, dapat mayroon din siya. Hindi binigay na pera kung hindi kung ano mang efforts yan pagdating sa relationship ninyo.
Oh, it takes two to tango. Dapat balance lang talaga yan. Hindi kasi mag-workout yung relationship ninyo kung ikaw lagi yung nagbibigay sa kanya. So, kung kayo pa nung tao na ito hanggang ngayon, just make sure na pag-uusapan po ninyo yung mga bagay-bagay sa relasyon at dapat walang makakalabas sa inyong dalawa. Yung mga nangyayari ba sa inyo, dapat sa inyo lang talaga yan. So, kuha ulit tayo dito sa gitna. Okay? Ayan, sige, kuhanin natin to. Energies can be reversed. Okay, this is could be this is you, this is him, this is her. Ayan. Okay, they have hurt me. Okay, so pwedeng yan ay pumapasok dito sa sa childhood trauma. Ayan po. So pwedeng sa parents pa lang niya, sa mga taong nakapaligid pa lang sa kanya nung bata siya, ay nakaramdam na siya ng takot, nakaramdam na siya ng ng pain. Will you leave me like the others? I can't do this right now. Hindi niya kasi kayang ibigay sa'yo yung gusto mo. Hindi niya kayang, sabihin natin, hindi niya kayang, ibalik yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanya or yung binibigay mo sa kanya ngayon. Kaya naiisip niya, siguro pag napagod ka sa akin, iiwan mo rin ako kasi hindi ko kayang tapatan yung love na binibigay mo. I don't know where to start. You are so different from everyone around me. I don't know where to start. Hindi niya alam kung paano ka ba mahalin. Kasi pwedeng first time niya lang po yan talaga naranasan. First time niya lang na naramdaman na mahalin talaga ng totoo. Yung tipong tao na walang hinihinging kapalit. Pwedeng sa'yo niya lang yon naramdaman. Kaya hindi niya alam kung paano ka ba i-handle. Diba? Paano ba yung relationship na ito? How could you ever forgive the mess I've made? My life is a mess right now. Magkatugma So, ayan. So, magulo daw talaga yung buhay niya. Hindi niya alam kung paano yun aayusin. Maybe nakikita ko dito gusto niya humingi ng tulong sa'yo, pero hindi niya din alam kung paano ba magpakumbaba. Hindi niya rin alam paano ba sasabihin sa'yo, I can't let go of you. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. I cannot let go of you. Hindi ka din naman niya kayang pakawalan. Is it over? Pero tinatanong niya sa sarili niya. Hindi ka nga niya kayang pakawalan, ayaw ka niyang pakawalan, pero baka ito na yung ending. Tinatanong niya yun sa sarili niya. Don't treat me the way you do. I don't deserve it. So, diba, feeling niya, because of childhood trauma, feeling niya yung love na binibigay mo, hindi niya yun deserve. Kasi nga, feeling niya naman talaga, hindi niya mapapalitan yan, hindi niya masusuklian. So, kaya, ayan, is it over na daw ba? Mahirap magmahal ng tao na, kailangan pa talagang mag-heal. Mahirap magmahal ng tao na ang daming dinadala. Though lahat naman tayo, 'di ba, may dinadala naman tayo sa buhay. Pero kasi itong person mo, parang hindi niya ma-process talaga ng maayos yung kanyang mga dapat gawin sa life niya. Kaya nahihirapan ka. Pwedeng lagi siyang nag-i-start sa umpisa. Ganun yung nangyayari. Alam mo yung parang lagi lang kayo nasa umpisa ng person mo. Hindi nagpo-progress yung inyong relationship. Hindi siya lumalalim. Kaya nagsasorry din siya sa'yo. They feel sorry about yung nararamdaman mo o yung pinapakita nila sa'yo. Pero hindi niya alam kung paano niya ba yun babaguhin. Feeling niya hindi siya capable magmahal. Tignan natin, kuha ulit tayo sa gitna. Okay, kuha ulit tayo dito sa gitna. Ayan. Tignan natin kung ano to. I can stop thinking about you. So, lagi ka pa rin naman talagang laman ng kanyang isipan. Okay, ayan. Pwede nga ikaw na lang yung iniisip niya Why do I deserve someone like you? Nagtataka talaga siya. The heat between us is intense. Could be this is your twin flame. Oo, pwedeng twin flame mo siya. The passion is too much. Diba? Na-overwhelm talaga siya sa nararamdaman. I wish I could be fully honest with you. Ayan, gusto niya magpakatotoo sa'yo. Ayan po yung mga gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi. Kaya ka naguguluhan. Bakit siya ganon? Minsan okay kami, minsan hindi. Minsan okay kami, pero madalas hindi. So, ayan po yung dahilan. Nag-uumpisa talaga yan sa childhood trauma. Yun po yung kailangan niyang i-heal. Marami sa atin, kahit matanda na,
merong pa rin talaga na mga, yun nga, yung mga pangyayari sa buhay natin ng mga bata tayo na hindi yan nahihil. Hindi nila nahihil yan. Parang hinahayaan na lang nila. So, yun, yung person mo kasi, yes, hinahayaan niya din naman. Okay? Kasi wala nga siyang ginagawa para mahil yan eh. Feeling niya kasi wala na talagang pag-asa. Pero yon, kailangan shadow work. Kailangan aminin niya sa sarili niya kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya, ano yung mga secrets niya, ano yung mga tinatago niya talaga. Alam mo yon, pwede kasi na may mga bagay-bagay sa buhay niya nung bata siya na kinulong niya lang talaga sa pinaka dulo ng puso niya, parang ganun, pinakamalalim na part ng puso niya, or yung brain niya, ganyan. So kailangan niya maging honest sa sarili niya. Yun muna po, bago siya maging honest sa ibang tao, maging honest sa'yo, need niya munang maging honest sa sarili niya. Ito kasi yung gusto niya eh. Alam niya naman sa sarili niya na hindi siya honest sa'yo. Alam niya na meron siya mga bagay na pinagtatakpan regarding sa buhay niya, regarding sa mga ginagawa niya. At gusto niya maging honest sa'yo, pero hindi niya yung magagawa hanggat hindi niya ito nakiklear. Hanggat hindi siya nagiging honest sa sarili niya. Ayan po. So, yan lang po yung mensahe niya para sa'yo. I don't know kung sino yung mga naka-resonate dito. Pero ayan po, kung nafe-feel mo na bakit paulit-ulit yung nangyayari sa relasyon nyo, hindi kayo umuusad, ito na po yun. Mag-iingat po kayo always, and more blessings to come. Bye-bye!